Kung ano ka ngayon, kung ngayon successful ka, ibig sabihin, lahat ng naging decision mo before, tama. For you. Kasi successful ka ngayon eh. You are diba? the sake of all. So parang wala kang may isip masyado na regrets mo before. Di bali na lang, kung yung naging decision mo before na hinindian mo, yung gustong-gusto mo rin gawin sana. Especially kung kontento ka ngayon. Oh, yun, for example, kontento ka ngayon. So ano masasabi mo regrets mo before? Ano nga bang regret ko? Marami. Shucks, ang babaw nang naiisip ko. Ako rin wala akong... Sana nung bata ako, mas sinuran ko yung sarili kong kumain ng gulay. Ay, ito maganda. Biggest fear mo now. Biggest fear. Ay, ako dati lagi sinasagot ko dalawa. Yung mamatayan ng magulang. At saka... Shucks, baka ano to, coming from a privileged perspective. Yung gusto ko, yung mamatay ako na... Hindi ako mamatay na hindi ko napaganda, na hindi ko naanuhan yung sarili ko, na providean. Gusto ko yung pag may nagkasakit ako magpapagamot sa sarili ko. Gusto ko pag yung tumanda na ako, yung self-sustaining ako. Yun. Parang pag di ko ginawa yun ngayon, pag lalo na ngayon, yung time ng life ko, stable ako. So, parang pag dumating yung time na hindi ko nagawa yun sa sarili ko, shocks, ano nangyari? Ano nangyari sa'yo, sis? Oo, ganun. Baka coming in from a privileged perspective. Ako yung fear ko now, baka baka may ipon ako ng ipon, tapos sa iba pala mapunta. Parang ganun. Ay, totoo. Maganda like, for example, bigla kang magkasakit or biglang may mangyari sa akin hindi maganda o na wag naman sana. Parang ganun. Siyempre, yung iniipon ko para ma-experience ng family ko yung best life. Pero kung may mangyayaring something negative sa akin or kahit na kanino man, tas wala lang, parang nasayang lang yun. Ang importante ay mahalaga. At ang sarili mo, ingatan mo. How do you handle pressure? Ang daming quotes ni Miss Wayne. Oy, pero alam mo, agree ako doon sa sinabi mo. Pero on the other hand, parte talaga siya. Para sa pamilya, walang sayang. Ayun nga. Ayun, I mean, yun nga. Yung, diba, for example... Ganun tayo namili sa outlet. Oo. Puro sa family. Walang nabili sa sarili. Puro sa pasalubong. Me too. So, yun nga. Parang dati kasi nung nag-work ako sa McDo, ayan, todo ipon ako. Tapos, totoo naman alam naman ng tao na doon ako nagtrabaho. Hindi naman na sikreto yun. Nagtrabaho ako before doon, tapos puro ako ipon, overtime, tapos ang laki na sweldo ko, di ba? Tuwan-tuwa ako. Na-hospital ako, muntik ako magkatubig sa baga. So yung naipon ko, napunta na sa hospital ko, so wala rin nangyari. Parang ganon. Agree ako dyan. So dapat ingatan talaga ang sarili. How do you handle pressure? Alam mo, thankful nga kami na mga team namin ngayon, magaling. Kumikibot-kibot. Kahit may pressure sa paligid, di mo ramdam kasi tinitake nila lightly. Hindi nila paparamdam na problem siya, hindi nila paparamdam na mahirap, parang ganun. At saka yun, it comes with age. Parang the more graceful you are during trying times, the more... parang... You will handle things lightly in the future. Oo, yung parang the more you will enjoy the good times. Diba? Kasi... Ni Justin. Oo, kung binubugbog ka na, nakasmile ka pa rin, paano pa kung masaya ka? Diba? Tsaka yun nga stress na nga, pressured ka na nga, mo pa. Oo, pressure mo pa sarili mo. So, di ba may sinasabi nga kami nila Pablo, di ba? Na wag mong tambayan yung problema or wag mong problemahin yung problema. Problema na nga, pinaproblema mo pa. Imbis na problemahin mo, solusyonan mo na lang. May kukuka ka, Miss Wayne. Uy, grabe. Grabe naman. Miss Wayne. Grabe naman. Grabe, dinaot ka na ng Isaya. Akala ko ba close na tayo? Bigyan kita ng $5. Hindi daw $5 ang basihan. Ay, ito, hindi ko pa alam to sa inyo. Sa inyo tatlo. Ano yung pet peeves nyo? Yung metal sick ng A sa inodoro. Yun lang. Huy, alam mo. Ano
no? Yung talsik ng ihi sa'yo ni Di Doro ba daw. pag yung lalaki umiihi? Oo nga, ay nako. Dapat kasi inaangat yung seat cover. Or kaya magpuna sila. Yun yung pinaka Hindi, pero nga, para, yun na yung pinaka number 1 eh. Para hindi ka magpunas, angat mo yung seat cover. Pero punasan mo pa rin. Punasan mo. Oo, pag may talsik. Pag may talsik. Pero pag once na inangat mo yung seat cover, wala naman ang tatalsik doon. Diyos ko, sa laki ng butas ng inidoro, papalya ka pa ba doon? Kasi minsan, pag sa lalaki, tumatalsik lang talaga yung wewe nila kung saan-saan. Minsan hindi makontrol. Pero, ngunit, subalit, adatapwat, punasan mo. Yun yung pet peeve mo. Oo, ako rin. Pero ano naman siya, parang gets ko naman. Kasi kami, yung babae, umuupo Nakaupo, kami. oo. Pero yun nga, nakakainis nga rin pagka gusto mo mag number 2. Tapos pagtingin mo sa seat cover, may May talsik. dala ako lagi pang spray. Pupunasan mo na yun. Ikaw, Miss Rain, anong pet peeve mo? Ako, pet peeve ko, mga mapagpanggap. Because I can Pretentious. smell an animal. Parang a ang babaw. snake from afar. Parang babaw naman pala ng pet peeve Oo. ko. Ayoko na mapagpanggap. As in, yung I can smell it. Ang babaw lang pala ng pet peeve ko. Ano ba Gusto yan? ni Rain, sampalin mo siya sa katotohanan Oo, kaysa yakapin pikain mo siya mo. ng Ayan, kaya, kasinungaling. Yes. kaya pinakita ko kanina yung kamukha mo. Ikaw, Ate Leia, anong pet peeve mo? Pet peeve ko, madam. Yung pinakabongga na isa Sabi lang. na dog. Dog. Ano daw? Squirrel. Squirrel. Pet peeve. Pet peeve. Yung Buksan ko to. hindi organized. Okay. Ganun. Yeah. Kuwari, parang kausap mo, hindi maalis yung thoughts. Or sa bahay, magulo, parang gano'n. Yung simpleng General pala to pagsusort ng mga damit, yun, gano'n. Gets. May point. Ano sa zodiac sign mo, te? Taurus. Taurus ka rin ba? Taurus ka ba? Ako, Taurus ako. Taurus kayo. Kaya we hate each other. Yeah. Ako talaga, I can smell a snake from afar. As in, Ooh. parang, lagi yan sinasabi sa akin ni Miss M na, ano ko You yan, can smell. skill ko yan. It's a skill. Chill. So, kumbaga, kung pinanganak kang maganda yung boses mo, Dito pa. si Rin, pinanganak na kayang mga moy. Mga boy. Ng Pepe. Xiaopi. Sabi kanina, advice daw sa may mga quarter life crisis. Valid yan. Nararamdaman. Oo. Yung lahat naman to napagdaanan eh. Parang na-feel ko yan nung 25 years old ako. Parang ano nang gagawin ko sa life ko. Kasi parang feel ko walang Nangyayari. improvement. Parang hindi siya umaangat. Tapos parang iniisip ko pa naman nung mga time na yon, iniisip ko, tutuloy ko pa ba? SB19 ako noon. Sabi ko, tutuloy ko pa ba? May nangyari pa ba sa life ko? Worth it ba yung ginagawa ko? Quarter life crisis mo? Oo, pandemic. Ay, sakto na. Sumakto. Kaya sobrang nakaka-stress. Kasi walang, alam mo yun, walang nangyari sa mundo, feel mo. Tapos parang, kasi pandemic nun, walang nangyari sa mundo. Oo. Actually, lahat, Tulog mo lang. lahat yan nakakaramdam. Actually, pagdating mo ng mga 23, 24. Yeah. 25 na ako ngayon. Oh my God. Wala ka pa bang nafe-feel na gano'n? Di ko feel. Pero feel ko meron. Check mo kung meron. Ako dumarating yun, minsan gigising ka na hindi mo alam ang sagot. Pero wag kang papapagod, sumubok, alamin ang sagot. You will know it eventually. Oo, hindi lang agad. Kasi kanya-kanya tayo ng journey sa buhay. True. So yung kapag hindi mo na-achieve, kang sumuko. Darating ka rin dyan. Oo. You will know the answers eventually. Meron nga Yes, you will know the panahon. Ay, ang galing ng niya. Paano mo daw malalaman ang purpose mo sa buhay? Experience sa Correct. akin. Experience. Kaya nga kailangan wag mo lalong wakasan. Kasi magugulat ka na lang na, ay, ito pala yung magaling ako. Ay, ito pala yung purpose ko. Dadalhin ka ng life sa purpose mo. Madami ka pang Kaya career kailangan na susubukan. Oo. Marami ka pang tao na mamimit. Oo. Marami ka pang tao na... Basta. Ganda ng usapan. Oo, at saka makinig ka sa sinasabi sa'yo ng time. 'Di ba? Yung parang, may kasabihan, make time your friend. Ibig sabihin,
Makinig kayo, ha? Kaibiganin mo ang oras, huwag mong kontrahin. Kasi baka may sinasabi siya sa'yo na dapat mong matutunan at hindi mo palang nare-realize yun dahil baka busy ka na, hindi na para sa akin to, ayoko na, wawakasan ko na to, ganyan. Oo, pero make time your friend. Huwag mong kalabanin ang oras. Pag may hindi siya binibigay sa'yo or may binibigay siya sa'yo, may dahilan yun. Basta never stop trying. Tama, perfect. Ganda nung usapan ngayon, ha? O, diba? May kabuluhan yung life. Sabi pa, ang ganda nung, life mantra. Ako yun, isa yun sa mga life mantra ko, make time your friend. Ako yung nasa bio ko sa Twitter. Be your own reason to smile. Oh. O, diba? Oo, kasi... Ang mantra ko, do it more than you want it. Iba rin. Ganda rin yun. Yun yung nga, malalaman mo siya kung hindi mo. Tama naman din. Feeling ko lang kumantra ni Sayan. Make a statement. Ito! Nasa pin tweet ko. What is meant for me will never miss me. Ay, maganda yun. Ako rin, nasa Facebook ko yung akin. And what missed me was not meant for me. Kaya make time your friend. Kasi time Rejections. will tell you that. Yes, rejections are only redirections. Wow! Talino pala itong mga ka-roommate. Di ba binuhay mo yun? Yung mga itsurang ito. Yung mga kabuluhan pala sa buhay. Natutuwa sila. Ang galing nyo ito magbigay ng advice. Oo. Mukha lang mga daot pero... Doubt lang, ganun. Kala mo puro shopping lang nasa isip ng mga to, pero hindi. Yung isa, tipid lang yan ng $5, pero may masasabi naman niya, what meant for me never miss me. Yes. What miss me Miss niya. is you. Is you. Sabi ka na Miss Universe. What little miss you? Ano daw yung best advice na nabigay sa inyo ng someone? Hindi ka nilagay dyan kung hindi mo kaya. So nilagay ka dyan kasi kaya mo yan. Ano bang Grabe best naman yung best advice? Pero totoo yun, kahit si God parang di ka naman nilalagay ni God dyan kung hindi mo talaga kaya. Actually, mahirap iset sa utak mo na lalo na kapag ayan na yung problema. Oo. Sasabihin mo, hindi, kaya to nangyayari kasi may May purpose. reason. Pero mahirap yun Pero yun talaga siya. Meron talaga. Kailangan mo siyang isipin na ganun. Kapag nasa rock bottom ka, may purpose siya. Bottom ka. Ako naman, you will define your success. Ay, kakarinig ko lang yun isang araw You will define... AKA sa Vancouver. You will define your success. Kasi parang pagbata Post ko ka, siya. ang definition mo ng success, akit ka sa magiging boss ka, may tauhan ka. May iba't ibang May definition. iba-ibang definition ng success. At habang tumatanda ka, Nagbabago siya at mas lumalalim. Minsan, waking up alone is success. Sleeping soundly at night is success. Yung iba-iba talaga yung iba nga, makakain ng 3 beses sa isang araw. Success na yan. So, para tigilan natin yung pagsasalita ng typecasting na, ayan si hindi yan successful. Bakit? Alam mo ba yung success para sa kanya? Anong subject? Yun ang success for you Kung ayaw mo maging ganon, learn something from it, but do not define others by your definition of success because it may not necessarily be theirs. Sabi nila, tama. True. Diba, but ko dyan, but don't also use it to justify bad behavior. Na, tamad ka. Pero sabi mo, kasi yung success sa akin, ganito lang. Iba yun, mali yun. Kasi, justify mo yung kagagahan mo para lang masabi na tama siya. Oo, yun do not use it to justify bad behavior.